Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? And once again, ito po si Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing opinion, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At isa po sa mainit ngayon mga kababayan ay ito pong ginawang pangbubudol, pang-fake news ng inyong dating presidenteng na adik sa fentanyl na si ang kangaw na Rodrigo Roa Duterte. Siguro mga kababayan, napanood nyo naman yung video diyan po sa rally nila diyan sa Cebu, na kung saan pinapalakpakan pa ng mga bulag nilang mga supporter ang mga pinagsasabi ni Digong na isang Manchurian, tuta ng China. Yung sinabi niya po doon sa Cebu na yon ay dinibang po ng magaling na ES Bersamin. Kasi po kaagad-agad binoljak siya ng former Chief Justice Lucas Bersamin. Kasi kung patatagalin pa natin yan, baka yung naratiba na yan ay tuluyang lalason sa kaisipan ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga butante. No? Mahalaga po na maidibang po ito mga kababayan. Kasi sinasabi niya doon sa rally na yon na ang Pangulong Marcos is veering toward dictatorship. Veering meaning yun yung path, yun yung daan na gustong tahakin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magiging diktador siya. No? At the same time, baka mag-impose siya ng martial law. No? Digong. Digong. Sino ang totoong diktador? Ikaw. Sino ang nagsabi na gawin ito, gawin yan? Ikaw. Diba? Tingin sa'yo nung mga followers mo na ikaw ay isang strongman. When you are a strong man, meaning you are a dictator. You are authoritarian. Yan po yung pananaw na isulat ng mga binasa si Digong ng mga international media. They came to a conclusion that Digong is a dictator. Hindi lang dictator, killer of Filipino people. Bakit? O tingnan nyo po yung mga pronouncement niya dati. Pumatay ako 3, hindi ko alam kung naubos ko yung bala o whatever. Killer. Addict. Inamin niya. Nagmamariwana siya. Inamin niya na addict siya sa fentanyl. Inamin niya nagkamali siya. Inamin niya nangurakot siya. May video po dyan sa isang conference. Nagnakaw siya. Pero naubos niya na. Oh, 'di ba? Inamin niya. So tapos kayo tuwang-tuwa kayo sa mga pinagsasabi niya. Inamin niya. Hindi niya kayang tapusin ang war on drugs in 6 months. Malaki pala. Inamin niya, niloko niya ang mga mangingisda lalo na diyan sa West Philippine Sea. Na sabi niya magje-jet ski siya, ilalapag niya ang bandila ng Pilipinas sa China. Sabi niya, pangkampanya lang yun. Naniwala naman kayong mga gago. Nang budol na, tumawag pa ng mga gago sa mga kapwa ko sambalenyo, sa mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. O diba? Sinong niloko niya? O ngayon sasabihin niya, ang Pangulong Marcos ay pupunta tungo sa dictatorship. Palagay nyo, kayang gawin ng Pangulong Bongbong Marcos niyan? Sa palagay nyo, kayang mag-declare kaagad ng Pangulong Marcos ng martial law? Sa palagay nyo ba, ganong kadali mag-declare ng martial law sa saligang batas nitong 1987? Digong. Kaya tinawag ka na isang budolero at one-man fake news factory ni Executive Secretary Lucas Bersamin. You have so many imagination. You created a web of lies
Di ba? You planted a false narrative to the minds of the people. Wala ka namang mapakitang ebidensya kundi ang sinasabi mo tutularan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ama. Kung yan ang sinasabi mo, yan ang nilalaman ng puso mo, malamang yan din ang gagawin ng mga anak mo. Kasi inihinimbawa mo yung gustong gawin ng pamilya mo sa pamilya ng Marcos, ang maging diktador. Di ba ikaw diktador din? So, yung mga anak mo, pag namuno, diktador din. Diba? Pero ano po ang ebidensya, mga kababayan, na itong si Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay tinatahak ang diktadorya? Alam nyo, mga kababayan, kung sinong aalma kaagad dyan? Sa paggusto ng Pangulong Marcos di umano sa diktadorya? Ang mga anti-Marcos. Hindi papayag ang mga anti-Marcoses, mga dilawan kakampings, na magkaroon ng isang diktador na pangulo. Lalong-lalo na ang isang Marcos. Hindi po. Kaya nga ayaw nilang paamyendahan ang konstitusyon. Kaya nga sinabi ng atin ng bayan na sina Senatora Amy Marcos na ang 1987 Constitution is the anti-Marcos. Para po sa Marcos yun. Diba? Kaya nga diba napaka-restrictive ng ating konstitusyon, lalong-lalo na sa economy, lalong-lalo na sa mga termino ng mga namumuno, ang presidente, vice-presidente, diba? Ombudsman, the commissioning body, ganun po eh. Tapos sasabihin ni Digong without evidence that President Marcos Jr. is veering towards dictatorship at magdideklara ng martial law para maging diktador? Digong, bakit hindi mo sabihin yung nakalagay sa Article 7, Section 18 ng ating konstitusyon about martial law? Pag magdideclare ng martial law ang current sitting president ngayon, mga kababayan ng ating bansa, pupunta yan sa Kongreso, the House and the Senate. Tapos, i-justify niya kung bakit kinakailangan niyang mag-declare ng martial law. Diba? Bakit? Meron bang terrorism? May hindi ba mamapigil na anarchy? At kung ano pang dahilan ng Pangulong Marcos bakit kinakailangan niyang mag-declare ng martial law? Bakit nga ba? Tatanungin ka. Ididepensa mo yan. Now, kung sakaling umapruba ang Kongreso na bigyan ka ng martial law, it is only limited to 60 days, mga kababayan. Hindi po tulad nung sinasabi nila na tulad nung kay Pangulong Apo Lakay, kay Marcos Sr. Hindi po. Kasi walang nakalagay doon sa 1965 ba, 1972 Constitution. Inabolish yun eh. Sa Article 7, Section 18, the Congress will only allow you 60 days of martial law. Tulad ng ginawa ni Digong sa Marawi. Nang hingi siya, ginastify niya terrorism. Pinlatin niya ang Marawi. After 60 days, they are requesting again, sabi ng Congress, no, that's it. Because if they will allow you that, what it becomes? You keep requesting, you become a dictator. But the Constitution is limiting your power to invoke martial law. 60 days, mga kababayan. 60 days, magiging diktador ka? Hindi pa pwede. Diba? And if the Congress sees that you are only asking for a martial law to enrich your power to your position, no. Kaya nga ang 1987 is the anti-Marcos. Yung po yan, mga kababayan. Tapos si Digong sisigaw doon sa rally. Magpustahan pa daw. Magpustahan pa daw. Hindi na bababa ng pwesto. Really? Ano ang sabi ng Pangulong Marcos sa isang interview niya sa international media? He knows the history, the 36 years. Alam niya. At hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin na maging isang diktador. Mas may puso ang Pangulong Marcos Jr. kaysa sa iyo, Digong.
Kung ang Pangulo, ang war on drugs niya ay holistic approach, ikaw Digong, tumba dito, tumba doon, udyukan nyo na manlaban sila para matapos na ang problema ko. Ganun po. Ano ang sabi ni Pangulong Marcos? Hindi matatapos ang problema sa isang karahasan. Yung patuloy na pagsugpo sa isang krimen ng isang krimen. Diba? Mali. Holistic approach. If you don't know about the holistic approach is that mula doon sa pinag-ugatan ng problema hanggang sa paano marehab tong mga drug addict na to, paano marehab itong mga suspect na ito na gumawa ng krimen. Pangalagaan ang human rights ng bawat Pilipino dahil ayan po ang nasasaad sa konstitusyon at meron tayong commissioning body na Commission on Human Rights. Si Digong ayaw niya, galit siya sa human rights. He doesn't care about the human rights of his fellow Filipino. Diba? Sabi ni Bato, collateral damage ang mga namatay sa war on drugs. Really? Really? That's what? The 30,000 people or more who died on your fake war on drugs extrajudicial killing, they are only collateral damage? Mas nanaisin pa nilang makita ang mga dugo ng Pilipinong nandyan dumadaloy kaysa pahalagahan ng buhay ng mga kapwa Pilipino nila. Diba? Tapos sasabihin mo, Digong, hindi na bababa sa pwesto si Pangulong Marcos? Kung ako lang tatanungin, mga kababayan, sana wag na nga lang. Sana patuloy na manilbihan ng Pangulong Marcos para lalong masaya ang mga nasalaylayan. Pero ako po, I doubt it. President Marcos will pass the baton to whoever will be selected on the 2028 to lead the country unless otherwise. Kung ano man yung unless otherwise at manatili sa pwesto si Pangulong Marcos sa 2028, I will be glad to see it. Kasi mas may puso ang Pangulong Marcos sa mga kapwa Pilipino. Mas may puso ang mga Marcoses sa mga kapwa Pilipino na tuluyan po silang tulungan. Hindi tulad ng mga Dutertes, hindi tulad ng ibang mga politiko na mga self-serving. Kaya mangarap ka, Digong, kasinungalingan. Tinawag ka pang one-man fake news factory. So alam nyo na kung kanino galing ang mga fake news ng mga vloggers nila. Kundi sa mga Duterte. Sino ang mga nagpopondo sa mga vloggers nila? Diba? Chekwa? Tanong lang. Si Bongo ba? Diba? Chekwa din yun. Kaya Digong, alam na namin, isa kang conman, isa kang budol, swindler, manloloko. Lahat na lang po ng masamang adjective na sa'yo na. Mamamatay tao, mambubudol, swindler, fake news maker. Paktorya pala kayo, sabi ni E.S. Bersamin. Paktorya kayo ng fake news at ikaw ang leader doon. Diba kung ano-anong pang-fake news ang pinagagawa nyo kay General Torre, yung mga rally ninyo. Nagka-cut and paste lang kayo ng mga concert. Nagka-cut and paste kayo ng mga lumang rally. Baka galing pa yan sa mga kakamping kaya hindi pa kayo nagpaalam eh. Galing pa yan sa Unity eh. Pinis nyo lang, sabi nyo, ang daming umatin, yung pala, kalbo. Di ba mga kababayan? Kaya Digong, alam na namin, ang mga naniniwala lang sa inyo ay yung mga walang sariling pangunawa. Yung gusto na lang inumin ng inumin yung mga lemonade na pinaiinom nyo na galing sa burak, galing sa mga mababaho ninyong bunganga. Yun po yun mga kababayan. So kayo, naniniwala ba kayo kay Lucas Bersamin na sinabi niya na budolero at one-man fake news maker o company si Digong? At tandaan ninyo, namumuno ang Pangulong Marcos base sa batas. Ang pamunuan administrasyon ni Pangulong Marcos ay namamahala base sa rule of law at tinutupad ang due process. Hindi po tulad ni Digong. Ang rule of law or due process ni Digong ay sa pamamagitan ng pag-iimplanta ng mga ebidensya, no? Ang pag-iimplanta ng mga pera
ang pagpapagamit sa China, at higit sa lahat, ang hustisya ay nasa dulo ng barrel of the loaded gun. Yun po yun. Patay, patay, patay. At kung kalabang ka ng Duterte, ikaw ay sisiraan, baka tawagin ka pang drug lords or criminal. Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.